Isa mapagpalang oras ng pagbati, mga minamahal namin na mga suking taga-subaybay. Ako po ang inyong lingkod, ang kapatid na Jomel Arsenal, at narito tayo ngayon sa lugar na kung saan ay atin pong makakapanayam ang atin pong mga bagong kaanib sa Seventh-day Adventist, ang mag-asawang kapatid na Mario at kapatid na Dessa. Magandang araw po. Ako po si Mario Solomon ng Seventh-day Adventist na Rooftop Church. Ako po si Dessa Solomon. Nabinyagan po ako sa Rooftop Church, dating kung tawagin ay Colorum. So sa mga oras na ito, mga minamahal, atin pong aalamin kung paano sila naanib sa Seventh-day Adventist at kung paanong paraan natuklasan nila ang mga katotohanan. No? Kapatid na Dessa at kapatid na Mario, paanong paraan kayo ay nakasumpong sa Seventh-day Adventist? Dati talaga, dito kami sa Laguna. Pero ang aming pamumuhay talagang sagad-sagad. Hindi namin alam kung saan nakukuha. Meron kaming baby, pero yung baby namin, yun na lang ang parang sinusurvive namin everyday. Makaraos lang. Tapos, dumating ang mga time na hindi na namin alam. Yung pati sa sarili namin, kulang na may hinahanap kami na hindi namin maintindihan kung ano. Tapos yun na nga, dumating na yung time na may nag-offer ng trabaho sa kanya. Mas magandang kita sa Manila. E di agad naman yung tinanggap. Kaya lang, yung trabahong yun, medyo may maganda kasi yung may mga kickback. Sa isang araw, minsan nag-uuwi siya ng 20,000. Isang linggo 30,000. Pero yung perang yun walang kabuluhan, talagang natatapon sa wala. Tapos yun nga, una tumira kami sa isang bahay sa Taguig. Yung may relihiyon din yung tinira namin. Sinabi na niya, iglesia. Madaling araw pa lang sinisingil na kami ng bahay. Kinakatok kami, di syempre, ang sakit naman nun kasi hindi namin nararanasan yun . Hanggang sa nag-isip kami umalis. Sabi namin, di pa tayong bahay, hanap tayo ng bahay. Tapos yung katrabaho niya, si Celso, sige, dun sa amin, baka may bakante pa doon. Kay Tatay Go. Sabi niya, sige, punta kami doon. Dumating kami doon, wala yun si Celso. Tapos, tinuro lang ng mga kapitbahay yung bahay daw na bakante. Pinuntahan namin, bakante nga. Tapos, umalis si Tatay Go. Sabi namin, naku, paano kaya yan? Baka may makakuha na dun sa bahay. Sige, bahala na. Maya-maya tayo umalis. Pag bumalik yan, ibig sabihin sa atin yun. Maya-maya, bumalik. Kakaalis lang, bumalik. Wala, parang nagulat kami parang kakaiba yung nangyari Hiniling namin, sige, pag bumalik yan. Ibig sabihin, ayun, nagkausap kami ng maayos nun. Okay na, sinettle namin yung sa bahay. Tapos, lipat din agad kami kinabukasan. Tapos, mga ilang panahon, ilang linggo, sabi ko, ano kaya yung nasa taas? Kumbaga, curious kayo kung ano nangyayari sa taas. Kasi may mga Christian song. Sa panahon ba na yun na kayo ay nandoon nakalipat na doon sa bahay sa kila Tatay Go, yung trabaho ni Brother Mario, doon pa rin sa trabaho niya? Doon pa rin. Na ayos yung kita, pero wala kaming pera. Pero, so sa time na yon, nagkaroon ng curiosity sa inyong isipan kung ano yung nasa taas? Oo, sa akin muna. Sabi ko, may Christian song. Tapos, sabi nito, sino ba nagsasabi may kulto daw yan? Ako. Ikaw pala mismo nagsasabi. Nakita ko doon sila Nanay Marina. Anong sabi mo? Anong reaction mo doon? Nakatabi ng dalawang matanda, nakaluhuda yun, nakabelo pa. Kasi nakabelo silang mag-pray, nakaluhod. Dumubang kulto, nakakatakot dito, tayo umalis na dito. Na 7-day Adventist, hindi ko nakita yan. Hindi ko lang nalagay yan. Ito may mga matanda, dumubang nakaluhudo, nakabelo, nakakatakot. Tapos yun, may isang kapatiran doon. Na-curious ako. Ate, hindi ko alam na Adventist siya. Ate, ano bang religion yung nasa taas? Sabi ko, bakit ang pagsamba nila hindi sabay sa normal na magsamba. Nagsisimba sila, lagi sila nasa simbahan Hindi ko naman alam na Wednesday, Friday, saka Saturday. Sabi, yun ba? Ano yan? Seventh-day Adventist yan. Sabi, gusto mo minsan puntahan kita, dalawin kita yan. Tapos sila Nanay Marina, hindi pa ako pinapansin nun Di yun, si Ate Arlene yata yun.
Si Arlene, oo. Sabi, mga kinabukasan ng hapon, may kumakatok sa bahay. Si Nanay Marina, sabi niya, "Oy, sister," sabi ko, "Ay, Nay, ano pong kailangan mo?" Mhm. Ay, sabi kasi ni Arlene, interesado ka daw malaman niya. Sabi ko, ay, medyo nag-alangan pa ako kasi syempre, Opo. pag sinabi Bible study, matagal yan. Sabi ko, sige po, balik po kayo bukas. Oo. Ayun, di pinuntahan ako. Sino bang kasama? Basta may kasama sila namin. Nag-umpisa na. Hanggang sinabi yata ba sa inyo na Bible study kami. Ayun, simula na nun. Tapos yun, habang nag-Bible study kami, binubuli niya ako. Dumating pa nga sa time na umiiyak ako kasi sobrang pang bubuli niya. Yung ano ko kasi, yung sa akin, hindi ko alam. Basta parang gustong-gusto ko, iniiyakan ko, bakit gusto ko tong ano na to. Yung parang nasasagot kasi habang nagba-Bible study tayo. Lahat ng tanong ko, or baka din naman na ano ko sa tatay ko, kasi si tatay, yan, Ano yung relihiyon ng tatay mo nung araw? ano yan, nabinyagan siya sa una, Catholic. Mhm. Naging born again. Tapos naging Baptist. Parang, pero ang paniniwala niya kakaiba. Ang tinuturo niya sa amin nung kami bata pa, wala daw Diyos. Mhm. Sabi ko, kaya parang nagkaroon yung isip ko ng katanungan, ano yung sinasabi ni tatay, walang Diyos. Pero, paano tayo nalikha? Yung mga ganong bagay ba? Tapos yan, naisip ko din, habang kasi nag-Bible study tayo, bumabalik ng mga alaala ko noon. So, bago ba nag-Bible study tayo doon, ay meron bang gumugulo sa iyong isipan na parang naghahanap ka ng Totoo yan. kasagutan? Sobra. Sobra na parang kulang. Parang ayos naman kami, kumpleto kami ng pamilya. Pero parang hindi ko alam, meron akong hindi alam sa sarili. Ayun. Si tatay kasi, namatay siya 2010. Sabi ko nga sa'yo, hindi siya naniniwala sa Diyos. Nung siya malakas pa, tinamaan siya ng sakit, nabingit sa kamatayan ng buhay niya. Opo. Tapos dumating yung time na nanaginip siya. Nasa ospital na siya, talagang pagano na siya eh. Tapos nung gumaling siya, nakumatos na eh. Gumaling siya, unang atake sa kanya eh. Opo. Nung gumaling siya, kinuwento niya sa amin na siya daw eh, umiiyak sa amin. Totoo daw pala yung mga kinikwento ng iba na naglalakbay yung diwa. Sabi ng iba nagaganon daw. Siya din, ganun ang paniniwala niya, pero nangyari sa kanya. Siya daw ay dinala sa langit na nakaputing tao na ang haba ng buhok, puti din, tapos may hawak na mundo. Tapos hiningyan pa siya ng pamasahe. Oo, inilayo daw siya sa mundo. Tapos nakita niya nasusunog ang mundo. Ayun lang, tapos yun, umiiyak siya no. Tapos humingi siya ng second chance. Sabi niya, bigyan mo po ako ng pagkakataon. Ang sabi daw sa kanya, sige, bibigyan kita ng pagkakataon, isa pa, pero wag mong sasayangin. Si tatay ko matigas ang ulo. Ayun, parang sinamantala niya yung gumaling siya, lumakas siya. Siguro, mas naniniwala siya sa sarili niya kasi nagagaling siya sa self-medication niya. Mga mabibigat na gamot, mga antibiotic. Akala niya gagaling pa siya. Hanggang sa yun, tinodo na niya yung aming mga ari-arian, yung aming mga ibinuhos na niya. Tapos yun, siya, nabigo. Parang na-depress, namatay. Pero naniniwala ako na siya. Naniwala siya sa Diyos. Kasi nung siya'y namatay, sabi niya, totoo ka. Totoo nga. Pero nung buhay siya't malakas, talagang ang kapit niya sa kanyang paniniwala, walang Diyos. Pero nung kayo ay nasa poder pa ng tatay ninyo, kayo ba'y sumasamba na? Mayroon ba kayo, naglilingkod na ba kayo? Nung dalaga pa ako, sa Baptist, parang, kasi pinipilit kami ni tatay na simba, ganun. Hindi kami, sunod naman, kahit masama ang loob, simba. How about ikaw, Brother Mario? Nung kayo binata pa, anong iglesia pinaglilingkuran mo nung araw? Ako Katoliko. Tapos, 7 years akong sakristan. Sa Kristan? 7 years. Tapos, pagtuntong ko ng pag-graduate ko, gusto magpare. Talaga? Gusto magpare, tapos sama sa barkada. Tapos napunta ako sa Quezon. Tapos sinali ako doon sa PBMA. PBMA. Yung Philippine Missionary. Ay yung mga kulto-kulto. Yun. Demonyo, nakikita ko. Mga salitang Latin.
abisado ko lahat ng Latin. Tapos, hanggang sa napariwara, kung sino-sino babae, madami, iba-iba. May school, iba-iba, 3 sabay, isang araw. Ganun ko walang yan anong araw. Tapos, nawalan ako ng Diyos. Hindi ko, nalimutan ko sa ngalan ng Ama. Paano ba yun? Nalimutan ko talaga may Diyos. Kasi sobrang kawalang niya sa buhay na puro pangloloko ba sa kapwa. Nung siya ay dinudoktrina, nabubuisit ako. Abay, bakit? Pag uwi ako, di ba, naandun kayo, hindi ako makahiga. Ang daming tao, gusto kong magkape. Sabi ko, nato ko pa si Kuya Ben, may matanda pang may dalang gitara. Sino yun? Si Kuya Ben, Sige. nababal, may dalang pang gitara yun to, babalik sa ilalim. Nakabala yata itong mga to. Sabi ko dyan, alis na nga tayo dito. Pero yun ay ongoing na yung Bible study ni Sister Desa? Oo, nabubusit na nga ako noon eh. Sabi ko, sabi ko, nag-isip ako, sasama ko na nga lang siya para kami hindi magkahiwalay. Anong ginagawa mo, Sister Desa, nung habang nagba-Bible study tayo ng mga ilang araw na? And then, si Brother Mario parang walang pakialam. Anong feeling mo noon? Aba, parang ako nahihiya. Hindi ko alam yung pakiramdam ko. Naiinis ako na bakit hindi ako pinagbibigyan nito. Parang gusto ko yung nararamdaman ko, maramdaman din niya. Tapos ipinapakita ko sa kanya na kahit gabi bumabangon ako nagba-Bible study talaga ako mag-isa. Kasi siguro naiinis-inis siya sa akin. Alam ko naman kasi may Diyos, ikaw naman kasi lumaki walang Diyos. Kaya yung parang naghanap ako sa sarili ko. So, naalala mo yung mga listahan mo, no? Nung mga tanong? Oo, nandyan pa yun. Andyan pa yun, talaga naglilista ako noon. So, ano yung naging way kung bakit nagpasya ka, Brother Mario, na samahan siya at dalawan na kayo magpadoktrina? Kasi nakita ko siyempre yung mga tao, lagi na araw-araw. Nahiya na rin ako. Sinama ko na rin siya. Sige, subukan natin, sabi ko. Nung di ba kayo ay na doktrinahan na, no? Tuloy-tuloy. Ang unang nagpasyang magpabautismo sa inyong dalawa, sino? Siya. Siya kasi parang na-curious lang sa akin. Bakit iniiyakan ko yung mga bagay na yun? Pag kami nagtatalo na. Parang tinatawanan lang. Siguro na-curious siya. So anong doktrina o anong turo ng Seventh-day Adventist, Sister Desa, yung talagang nakumbinsi ka at yung anong katotohanan? Kasi bata pa lang ako, may mga naririnig-rinig niya ako. Hindi ko lang alam, hindi ko matukoy kung anong relihiyon yan. Di ba nagsisimba kami sa Baptist, born again? Hinahanap ko yung mga naririnig ko noong ako'y bata pa. Bakit wala? Sabi ko, katulad ng pagkain ng baboy. Ang Sabat, naririnig ko na rin niya. Oy, ang ano daw, naririnig ko sa mga kaklase ko. Ang totoo daw pagsamba ay hindi linggo, Sabat. Kaya parang tumatanong sa isip ko, ano ba yun? Parang nagkaroon ng mga question yung sa isipan, Tapos yung isa pa yung may nakakita daw. Isa yun talaga. Yung may nakakita daw sa kalungakan na na kaharian. Ayun, isa pa rin yun na hinahanap ko. Pero nung ikaw nagkwento ka sa akin noon. Pinakita ko sa ano? Oo, yun. Sabi ko, siguro, hindi ko alam, basta na ako na parang bumagsak na yung sarili ko na ito na siguro talaga. Yakapin ko na to. Tapos, yung sa conversion naman, yan bali, syempre, tayo, mako-convert tayo, iisipin natin maraming bawal. Maraming nagsasabi sa amin, maraming bawal dyan. Maraming hindi pwedeng ganito, hindi pwedeng ganito. Para sa akin, sabi ko, ipagdasal ko kasi hindi to basta obligasyon to eh. Hindi yun. 2 days bago kami binyagan. Ay, hindi, kinabukasan na pala, hindi ako nakatulog noon. Hanggang alas 3 nag-iisip ako, binyagan na bukas, kaya tutuloy pa kaya ako. Tumuloy ako, maraming ng hindi gagawin, mababago ang buhay namin. Tapos alas 3, siguro mga alas 3, nakatulog na ako noon. Nakatulog ako. Tapos yung panaginip ko, parang totoo siya. Para siyang totoo na nangyayari sa totoong buhay na ako daw ay naliligo na hubot-hubad. Sa parang plaza siya eh.
Ewan ko ba kung ba't ko ginawa yun kung totoong buhay. Mhm. Tapos, may mga nanonood sa akin mga lalaki, tinatawanan ako. Siyempre, ikaw ba naman makakita ka ng taong hubot-hubot na liligo sa batya. Naliligo ako. Tapos, ako umiiyak na. Tapos maya-maya, alam ko na si Jesus yung lumapit sa akin. Pero hindi ko nakakita yung mukha niya. Half lang talaga. Sabi niya, anak, huwag kang matakot. Lumapit ka sa akin. Pero yung feeling ko nun, para din siyang tao na kilala ko siya na parang kami close. Pero nung nagising ako, parang wala lang. Pero habang tumatagal, kinikilabutan ako habang dumadaan yung araw, iniisip ko yung ano panaginip na yun. Kinwento ko kay Pastor yun. Kinikilabutan ako, bakit ba akong pinakitaan ng ganun? Ayun, kinabukasan. So kumbaga yun na yung parang talagang nagpakumbisi sa'yo na hindi ka na uurong o atras sa pag... Oo, kasi siya na mismo yung umano sa akin. Opo. Yung word pa lang niya na huwag kang matakot, lumapit ka sa akin. Ano pa ibig sabihin nun, di ba? Kaya hanggang ngayon, yun ang dala-dala ko sa ano. Ayun. So ikaw, Brother Mario, nung siya kapatid na Desa ay nagpasya na, ano? Ikaw ba nung nagpasya siya, anong reaksyon mo? Nagpasya ka rin ba o hinayaan mo lang siya? Ay hindi, kasi ganito pa yan. Nung 2 to 3 days yata yung bagang binyagan, hindi tayong baboy. Sarap ako luto. Niluto ko, no. Nung kinain namin, bulok lahat. Suka kami dalawa eh. Baho talaga, suka kami dalawa sa kinain namin yung dulugan. Simula lang, hindi na kami kumain ng baboy. Tapos nung nagpasya siya magpabinyag, sige, sama na tayo dyan. Kasi nga, isa-isa na siyang nagpapahimala sa atin ng Panginoon. So, nung ikaw hindi pa nagpasyang magpabautismo, may nakwento ka sa akin noon na nanaginip ka, umaakyat ka sa simbahan na nakahawak na may... Yung ba ay, nung panaginip mo na yun, nakapagpasya ka na ba o magpapasya pa lang? Nagpasya na ako noon. Ang sabi ko noon, kung totoo kang Diyos, pakitaan mo kung totoo ka. Kumbaga, humingi ka ng sign. Oo, na tutuloy ako bukas. Yung madaling araw, naginip ako, nananakbo ko sa rooftop, wala pang tao, naka-formal dress ako. Tapos, Parang, wala tao, nasa na, sisimba na ako. Kasi excited na siya. Yun na yun, sige, diretso. Kasi, humingi na ko ng sign. Tapos, simula nung gusto ko dyan, kasi trabaho ko sa Nestle. Yung blessing namin, sunod-sunod. Opo. Hanggang sa Sabado, hanggang sa nag-resign ako. Tapos, yung mga pag kami nabiyahe, yung kay tatay ko, tinulungan kami ni tatay ko na sa negosyo para na sa Sabado, wala. Simula nun, medyo ang buhay natin nagbabago. Opo. Saka pero unang Sabado, mga Sabado, hindi pa ako sa sarili na Sabado kasi sayang ang benta ng Sabado. Hindi ko sanay. Kami ko malaki sita pag Sabado. Pero nung ino-observe ako, tuwing 3 Sabado, wala akong benta. Ay ko, bigyan mo nga ng 100 lang yung tights na yan. Susunod, 100 ulit. Yung pangatlo, 200, bigyan mo nga 200. Wala pa din. Yung pang-4 na linggo, parehasin mo nga. Yun. Sakto. Sunod-sunod na yun para... So kumbaga, sinusukat nyo yung Panginoon, sinusubok nyo kung kasi bago pa lang talagang totoo. tunay. Oo, totoo. Kasi may pangako ang Panginoon, di ba? Oo. Saka marami sa experience namin na bumibiyahe ng itlog sa Batangas. Kalain mo na wala na kaming tornilyo sa gulo, tumatakbo ba kami 100. Wow. Ganun siya, nalaman namin na tumigil na kami sa loob ng sa bayan na ng Miss Batangas. Wala na kaming tornilyo. Saka lang namin nalaman. So talagang naranasan nyo yung pag-iingat ng Panginoon. Talaga, saka isa pa, yung pag-uwi namin ng gabi, galing dito sa Laguna, pauwing Taguig, alas 9, walang sasakyan. Pag ikot namin sa bundok, may lumabas na 3 sasakyan na may Montero sa likod na puti lahat. Hanggang dumating kami doon sa may liwanag, saka sila na wala lahat, 4 na sasakyan. Pero walang sisiksikan doon, walang lilikuan. Tatlong trailer, saka isang Montero. Hindi na walang kaba namin. Dumating sa paliwanag, yung palabas ng Tanay, na wala lahat. Guide. Yun yung guide sa amin. So nung kayo ay mga Seventh-day Adventist na,
kayo ay may dalawang supling, no? Si Mary at si Gab. Kumusta ang inyong buhay Adventist o buhay naglilingkod sa Panginoon? Paano nyo ikumpara sa dati nyong buhay? Anong pinagkaiba? Naninibago nung una, pero hindi naman masyado. Sa iba kasi talagang parang mabigat yung pagbabago, pero sa amin okay lang. Kasi alam naman namin na Kumbaga handa na kayo. parang niyakap na kasi namin yung Opo. religion. Saka yung gusto namin bata pa nung na-convert ko. Sa pamumuhay na yung pasarili namin, Opo. na hindi na kami pwedeng umattend kung saan-saan. Dati kasi may pabarbar pa kami. Ganun. Oo. Inom-inuman, yan. Ngayon talaga wala na. Ayun. Pero hindi naman kawalan. Tama. Tapos, yung sa ngayon, nitong pandemic, nalipat kami dito sa probinsya. Ano na rin ang Panginoon kasi nung nag-pandemic usapan namin, palilipasin lang namin. Opo. Tapos nangyari sige doon tayo sa Laguna kasi natatakot kami baka kami makulong doon. Iniwan namin yung bahay. Oo. Tapos O kasi naalala nyo nung bago mag-lockdown, ikinasal ulit kayo sa naalala nyo, ginawa natin doon. Oo, tapos yun nga, na-stay na kami dito. Nakakapagtaka, wala namang, siya nga ayaw din dito Ayaw niya talaga sa probinsya. Tapos ako, nag-aano kung saan ako sisimba. Pero dumating isang araw, nagulat na lang kami, naghahanap kami simbahan yan. Tinugon kami dyan. Kaya lang, sa ngayon, medyo nakakalungkot kasi hindi kayang ng aming sarili na kasi ang aming simbahan malapit na ma-organize. Tapos ang mga members sobrang konti lang. Halos 2 pamilya na lang kami nagsisimba. Nakakalungkot kasi sa dami ng members, yun lang ang natira. Isa lang. Tapos pangalawa kami. Sabi, namanata siya sa Panginoon. Kaya kahit may mga simba dyan sa ibang church, hindi kami nagsisimba kasi namanata siya na pasisiglahin natin ang simbahan na yun. Ngayon, medyo mahirap ng ganyan kasi parang ibinigay sa amin ng Panginoon. Diyan kayo maglingkod. Parang responsibilidad namin yan. Binigyan kami ng Panginoon ng responsibilidad. Kaya siguro, pipilitin namin gampanan. Ikaw, Brother Mario, so anong pinagkaiba ng buhay mo nung hindi pa naglilingkod sa ngayon na naglilingkod ka na at nagkaroon ka na ng panata sa Panginoon na Siyempre tutulungan mo? Oo. ang pagkakaiba nun, lagi ka ng gugulang. Kasi nung nag-record sa Seventh-day Adventist, nagkaroon ka ng takot. Yun. Huwag kang gagawa ng kasi di balik. Ultimo nga ngayon, pag may sobrang 500, sobrang 500 na bayad mo. Babalik ko. Saka ang pagkakaiba natin ngayon, nung ako hindi Seventh-day Adventist, bahala na bukas. Ngayon tayo Seventh-day Adventist, nagpaplano tayo. Sa Lunes may punduhin ako ng 250,000. Friday na, ang pera ko pala 20,000. Panginoon, ikaw nang bahala sa linggo. 20 ang pera ko. Friday ng hapon na, 20 lang. Di kulang pa ako ng 580,000. Laki-laki pa. Laki, di ba? Para may demonyo, mag-area ka ng Sabado. Malakas kasi ang Sabado. Sa utak mo, mag-area ka ng Sabado, maraming mo order. May nagtetext ng Sabado, pa-deliver ito. Bahala ka sa buhay mo. Si Lord lang bahala sa amin sa linggo. Pag punta ko ng linggo, Lord, ikaw lang bahala. Sana lahat ng lapitan ko kumuha ng malaki. Ayun. Bigyan mo ko ng ginto, bigyan mo ko ng ganito. 20, 30, 40, 50. Bago dumating yung alas 5 ng hapon, 600,000 sobra pa. Wow. Ilang beses ko nang ginawa yun. Ilang beses na akong hindi pinapanan ng Panginoon. Yung Sabado talagang tabla lahat. So talagang nagtatapat kayo lalo na pagdating sa pangingili ng Sabat. Ano po? Talaga, dito lang kami. Kapag Sabado natutuwa na ako. Ayun. Ay, makakapahinga. Saka alam na pati ng customer ko na wala si Mario Sabado. Kabalista yun. Ayun. At saka alam na ng mga tao sa paligid namin kasi iba yung pamumuhay natin. Ayun. Opo. Sa bahay lang kami. Gabi lumalabas. So, kahit sa trabaho, sa bahay, alam nila kung ano talaga tayo. Ayun. So, praise the Lord. Ilang taon na kayo sa Seventh-day Adventist? 4 years. 4 years. 4 years na kayo. Pa-5 na. Opo. April. Ayun. Anong may papangako nyo sa Panginoon sa inyong pong paglilingkod sa inyong buhay ngayon?
Ano may papangako niyo sa Panginoon? Ano pangako sa Panginoon? Magliling. Hanggang sa kamatayan, sa Kanya kami. At hanggang lahat gagawin namin para makapaghanap ng kaluluwa. At pasiglahin natin ang mga simbahan na nanghihina. Yun ang pangako sa Kanya. Pero hanggang sa ngayon, puro paghihimala pa rin sa amin ng Panginoon. Pag kami nag-request sa Kanya, ipinapakita pa rin niya sa panaginip ng lahat ng kailangan namin. Amen. Ikaw, Sister Desa, anong may papangako mo sa Panginoon? Ay, sa ngayon, kahit na nahihirapan kami, ay tuloy pa rin ang kapit. Minsan talaga, kahit sino naman, nararamdaman yung panghihina. Tama. Madalas sa ngayon, sa mga panahon ito, sobrang nanghihina. Minsan talaga, ayoko na pumunta ng simbahan kasi nadidepress ako na makikita ko ano. Pero, pinanghahawakan ko yung pangako niya na ang lahat ay nasa panahon. Yun ang pinanghahawakan ko na lahat maaayos yan. Kahit sa mga sarili namin, meron pang mga bagay na kailangan pang iplansya bilang mga Kristiyano tayo. Pero sige, kapit lang. Alam namin na ang Panginoon na bahala dyan. Yun talaga ang pinanghahawakan. Katulas pa, yung sabi ko kay Sister Danilyn, diyan sa simbahan na nakita ko ang panaginip ko na nag-aangatan ng tao sa panahon natin mangyayari. Diyan mismo. Ganun nagkunto ng forma doon sa panaginip ko sa Taguig. May mga putol na puno, konting dahon, may tabi simbahan. Lahat ng nandun ay maangat. Pero kakaunti lang, ang bibilang mo sa daliri. Sa panahon natin mangyayari yun. Ang masama daw, naiwan siya. Nakaluhod ako eh, tumatalino ko, ayaw ko bangat. Ba't ako ayaw bangat? Pero kita ko lahat sila, pero lahat walang mukha. Wala akong nakita mukha. Lahat maangat sila. Diyan, yung simbahan na yan. Yan yung panaginip ko. Pag ako na naginip, nangyayari. Hindi ba sign sa'yo yun? 10 to 15 years. Nangyayari sa akin yun. Lahat ng panaginip. Hindi, parang... Simula pagkabata na naginip ko ng gano'n. Nakita ko to, nakita ko nangyari sa pag naginipan ko to, napanginipan ko to, basta doon yung pagkakaluhod ko doon. So nakita ninyo yung talagang mga nangyayari at pinapakita ng Panginoon yung mga senyales sa inyo at kayo naglilingkod na ngayon at may mga panatapakit, mga pangako sa Panginoon sa pagtulong sa iglesia. Ano po may papayo nyo doon sa mga naghahanap ng katotohanan na gaya ninyo dati na naguguluhan, na parang walang patutunguhan ang buhay, confused sila sa mga nangyayari at parang nangangailangan sila ng kasagutan? Ano may papayo nyo doon sa mga taga-subaybay natin na naghahanap ng katotohanan at kaligtasan? Ako kasi, naranasan ko din yan eh. Pero naisip ko sa sarili ko, dapat pala idinalangin ko sa Panginoon para hindi tumagal na medyo nahirapan ako. Ayun lang, may papayo ko, manalangin lang tayo. Panalangin lang talaga ang sagot sa lahat. Ikaw, Brother Mario, ano mapapayo mo doon sa mga gaya mo dati na mga sa ating bisyoso? Sa ating mga televiewer dyan, ang totoo lang po, ay magtapat sa Panginoon sa sarili natin. Para tayo hindi maliw na landas. Tapos po, maging mabait tayo sa kapwa, lalo sa Diyos. Pag may problema tayo, manalangin lang tayo. Kahit isang religion ko po na doon, manalangin ng taos puso mo, hindi pa kakinggan ng Diyos. Dahil lang kung araw ng Sabat ka, mangingilin. Yun lang po. Ayun, maraming salamat sa inyong dalawa, kapatid na Mario at kapatid na Desa. Mga minamahal namin na mga suking taga-subaybay, nakita po natin at napakinggan ang kanilang napakagandang conversion story kung paano sila tinawag ng Panginoon mula sa kanila pong magulong buhay tungo sa kanya pong kagilagilalas na liwanag. At ngayon po ay masigla silang naglilingkod at sila po nabautismuhan sa Rooftop Seventh-day Adventist Church noong 2017. May 13, 2017. Ayan, at sila po ngayon ay naglilingkod at tumutulong sa pagpapasigla sa mga kapatid dito po sa Laguna. At sa biyaya ng Panginoon, sila po ay namanata sa Panginoon na habang buhay sila ay maglilingkod sa Panginoon at anumang hirap ang kanilang dinanas at lahat naman tayo nakakaranas ng ganoon ay hindi sila bibitaw sa Panginoon at sila po ay patuloy na maglilingkod at magtatapat sa ating mga mahal na Panginoon. Sana mga minamahal na mga kapatid ay inyo pong kinapulutan ng aral at naging inspirasyon sa inyo, naging pakinabang ang isang napakagandang conversion story ng mag-asawang kapatid na Mario at kapatid na Desa Solomon. Ito po ang inyong lingkod kay Kristo, ang kapatid na Jomel Arsenal at nagsasabing ang pagpapala ng Panginoon ay malagana sa inyong mga tahanan. Maraming salamat po sa inyong pong panonood.